Labanan mismo sa loob ng Iran ang nangyayari. At ang labanang ito mga kaibigan ay hindi sa pagitan ng Iran at ng ibang lahi, gagaya ng Iran versus Amerika, Iran versus Israel, kundi ito ay isang Iranian versus Iranian. Labanan ng paninindigan. Wala na sigurong mas sasakit pa sa damdamin ng isang namumuno na ang kanyang mismong kalaban ay nasa loob ng kanyang bansa. Sapagkat hindi lang Israel, hindi lang Amerika ang kalaban ng Iran. Ngayon mga kaibigan, marami ng mga Iranian ang tumitindig laban sa pamunuan ni Ayatollah Ali Khamenei. At ang masakla pa, ito ay mga ex-officers ng Iran. Nananawagan pa sila sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na kinakailangan daw bombahin ng Israel ang bahay mismo ng kanilang Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay araw ng Lunes, March 17, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Iwanan na muna natin ang balita tungkol sa digmaang nangyayari sa pagitan ng Amerika at ng militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthis. Dumako muna tayo sa West Asia. Ito ay tungkol sa nangyayari ngayon sa loob mismo ng Iran. Ang ating source mga kaibigan ay ang The Times of Israel, isang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita ng mga Hudyo at sa Middle East. At kung iyong mapapansin ay wala pang 24 oras ang nakakalipas mula nang ito ay ibinalita ng Israel. At sa kanilang headlines, maliwanag na sinasabi, Iranian ex-officers lumabas sa Israeli TV at sa naturang paglabas, isiniwalat nito mga kaibigan at tila nananawagan sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na kinakailangan daw na bombahin ng Israeli forces ang bahay ni Ayatollah Khamenei, Supreme Leader ng Iran. At ang matindi pa mga kaibigan, nananawagan sila ng tulong sa puwersa ng Israel na tulungan silang mapabagsak ang rehimeng Ayatollah Ali Khamenei. Ibig sabihin mga kaibigan, ang ex-officers na ito ay meron din silang grupo sa Iran at ang kanilang pakay mga kaibigan ay pabagsakin si Ayatollah Ali Khamenei. Marahil ang nasa isip nila mga kaibigan ay hindi nila kaya ang puwersa ni Ayatollah Khamenei nang sila lamang. Kaya naman nananawagan ito sa puwersa ng Israel na tulungan sila upang sila ay magtagumpay sa kanilang laban sa IRGC. Ayon sa ulat mga kaibigan, hindi nag-iisa ang ex-officer na nabanggit sa balita. Marami sila. Meron pang ex-kernel ng IRGC at meron ding mga kasapi ng IRGC na iniwan na si Ayatollah Khamenei at sumama na sa kanilang grupo. Siguro naman ay meron tayong mga OFW na nasa Israel. Marahil ay napanood nila ang balitang ito. Ibinalita ito sa Channel 12 ng Israel. At tahasang nananawagan ang ex-kernel ng Iran mga kaibigan ng tulong mula sa puwersa ng Israel. Ito ang kanyang sinabi mga kaibigan, quote and quote, Netanyahu needs to order an attack on Khamenei's home and we, the military, can take over sensitive political centers and officially announce Iran's freedom and friendship with Israel. Nako, mabuting balita ito para sa Israel. Masamang balita naman ito para sa pamunuan ni Ayatollah Khamenei sapagkat ang military group na ito mga kaibigan ay nais na nilang makalaya mula sa kamay ni Ayatollah Khamenei. At talagang sinasabi nila mga kaibigan na nais na nilang makipagkaibigan sa Israel. Nako, parang nangangamoy Syria. Naaalala nyo ba mga kaibigan ang nangyari sa Syria na kung saan merong tinaguri ang militanteng grupo sa loob mismo ng Syria na pinamumunuan ni Al-Julani
at sa pamamagitan nito ay napabagsak nila ang kanilang leader na si Bashar al-Assad. Nakiusap ang taong ito mga kaibigan sa Channel 12 ng Israel na i-blurry lamang ang kanyang mukha para sa kanyang seguridad. Dagdag pa niya mga kaibigan, 95% of Iranian were pleased with IDF. Masayang-masaya raw mga kaibigan ang maraming mga Iranians noong nagsagawa ng mga airstrike ang Israel mismo sa loob ng Iran. Nako, ibang-iba ito mga kaibigan, sabagat ang ibang mga bansa mga kaibigan ay talagang ipinagtatanggol ang kanilang bansa. Pero sa nangyayari ngayon sa loob ng Iran, parang gusto pa nilang matalo ang kanilang bansa. Dagdag pa ng ex-kernel na ito mga kaibigan, para na rin daw kasing ginawa silang hostage ni Ayatollah Ali Khamenei. Hindi na raw nila matiis ang ginagawa ng kanilang supreme leader. Nangako ang mga ex-officers na ito na sila na raw mismo ang bubunot sa ugat na pinagkaugatan na ni Ayatollah Khamenei sa Iran. Maging ang mga proxies nito ay hindi na raw nila papayagan na makalabas-pasok sa kanilang bansa sapagat ang Iran ay para daw sa mga Iranians. Nako, alam ko na maraming mga pro-Iranians ang magagalit sa balitang ito, pero bago kayo magalit sa akin mga kaibigan, hinihibo ko kayo na i-search ang balitang ito. Bibigyan ko kayo ng clue. Ito ay matatagpuan mga kaibigan sa The Times of Israel. Para hindi unfair, meron ding isang Muslim na news agencies mga kaibigan na nagngangalang Matsav.com. Ito ay matatagpuan rin doon. Ngayon, ayon sa ulat mga kaibigan, sinabi mismo ng mga ex-officers na ito na ang Iran ay hindi daw kriminal. Ipinagtatanggol lamang daw nito ang kanilang angkan mula sa puwersa ng Iran, lalong-lalo na mga kaibigan sa mga proxies na kanilang sinusuportahan gaya ng Hamas, Hezbollah, Houthi at Kataib Hezbollah. Dagdag pa nila mga kaibigan, sila raw ay descendant ng Cyrus the Great. Sila ang nagligtas sa mga Hudyo mula sa kamay ng Babylonia noong unang panahon. At ngayon, nais nila na sila naman daw ang pansinin ng Israel. Nangangailangan sila ng tulong upang sila ay makalaya mula sa kamay ni Ayatollah Ali Khamenei. Sa ngayon mga kaibigan, ay wala pang tugon ang Israel sa panawagan ng mga ex-officers na ito. At yan ay ating tututukan mga kaibigan. Ipinapangako ng usapang banal na malalaman ninyo kung ano ang isasagot ni Benjamin Netanyahu sa panawagan ng mga Iranians na ito. Kaya para maging updated ka mga kaibigan sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang channel na ito. At sa lahat ng aking mga kababayan na nasa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, shout out rin sa ating mga OFW na nasa Israel, nasa Lebanon, Saudi Arabia at saan mang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo mga kababayan. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!